pag-uusapan natin itong loan app ngayon na hindi lang siya 10 days, kundi up to 30 days na siya mga kadiskarte at sobrang baba pa rin ng interest kaya talagang para sa akin is the best until now itong online loan app na ito. Hello, what's up mga kadiskarte? Welcome dito sa aking channel. Usapang online utangan pa rin yung isi-share ko sa inyo at excited po ako na ibahagi sa inyo itong online loan app na ito kasi mga kadiskarte meron itong bagong update. Fast approval, fast disbursement pa rin ang online loan app na ito. Kaya mga kadiskarte, bago tayo magsimula, disclaimer po muna tayo, hindi po ako agent ng utangan na ito. Isa rin po ako mangungutang kagaya ninyo. Kulang ang budget, ang mahal ng mga bilihin. No problem, may solusyon tayo. Gamit ang isang valid ID, makakautang ka na sa loob ng 10 minutes o mas mabilis pa. Mag-apply ng loan kahit anong oras, kahit gabi o kahit weekends or holiday. Maaaring i-check ang pinned comment sa video na ito, bisitahin ang link at mag-apply na. So yun na nga mga kadiskarte, ang tinutukoy ko na loan app na ito is si Online Loans Pilipinas. So kung naaalala nyo mga kadiskarte na nakapag-8 loan po ako dito sa loan app na ito at talagang subok ko na ang online loan app na ito. Super baba ng interest, talagang maaasahan. So yun nga mga kadiskarte, talagang pinasubok ko yung asawa ko sa utangan na ito. So nag-apply kami dito mga kadiskarte tapos yung credit limit na na-receive namin dito or in-offer ng loan app na ito is 2,000. At ang napakaganda mga kadiskarte, before is 10 days mo siya babayaran. So yun kung 2,000 mga kadiskarte, before yung ma-receive mo is 1,950 kasi may 50 sila na loan deduction pero ibabalik mo ito 2,000 in 10 days. Ngayon mga kadiskarte, sa 2,000 is pwede mo siyang bayaran in 7 days, 14 days, up to 30 days mga kadiskarte. At ang napakaganda is pwede mo makita yung loan details bago mo ma-proceed yung pag-utang dito. Kung 7 days mo dito mga kadiskarte is makikita mo yung interest. Kung magkano mo siya ibabalik, kung 14 days makikita mo rin yung interest. At ito na nga mga kadiskarte, sinubukan ko yung 30 days. Kasi mostly ito naman talaga yung hanap natin, yung pwedeng bayaran 30 days. So yun na nga, sa 2,000 na credit limit na binigay nila or talagang na-receive ko dito mga kadiskarte na talagang na-approve ako dito sa 2,000 na amount mga kadiskarte, talagang buo ko yung na-receive at babayaran ng 2,900 po in 30 days. So, akalain nyo yan mga kadiskarte, 900 lang yung tubo sa loob po yan ng 30 days. Kung i-compare natin sa ibang mga online loan app na 1,500 agad, 7 days lang. Ang iba mga kadiskarte is 900, 7 days lang. Pero itong si Online Loans Pilipinas, yung 900 na tubo is up to 30 days at no loan deduction. Yes po mga kadiskarte, buo ko pong na-receive or buo talagang pumasok sa aming GCash account yung 2,000. So yun na nga mga kadiskarte, gusto ko lang i-share sa inyo kung paano kapag hindi natin mabayaran in 30 days. May other option kaya ang loan app na ito? Yes po mga kadiskarte, sa pagkatapos ng 30 days is may mga times talaga na magigipit tayo, hindi tayo makabayad on time. So yun na nga mga kadiskarte, ginamit ko yung prolongation pay. Nagbayad po ako dito ng 600 mga kadiskarte para ma-extend yung due date natin up to 14 days. Yes po mga kadiskarte, ma-extend siya. Tapos yung 2,900 mananatili siya, yun yung babayaran ninyo after no prolongation day na 14 days. At ito na nga mga kadiskarte, make sure lang po na makapagbayad tayo after ng 14 days. Kasi kapag hindi mga kadiskarte is talagang
may additional na siya na interest na magdadagdag doon sa 2,900 natin. So, ang nangyari dito sa akin mga kadiskarte, based po talaga ito sa aking personal experience, is after ng 14 days, is hindi po ako nakapagbayad agad. Nag-due pa ako ng 3 days. So yun na nga mga kadiskarte, yung tubo sa loob ng 3 days is pumasok or nagdagdag doon sa 2,900. So nadagdagan yung 2,900. At saya na nga mga kadiskarte, hindi ko pa siya bayaran. So nagbayad na naman ako ng additional na 600 for another prolongation day na 14 days. So yun, nag-additional na naman ako 14 days. And then, ito na yung nangyari. After 3 days kung nagbayad ng another 600 is nagbayad na naman ako ng 600 para yun mabawas yung nag-additional. Ang nangyari dito mga kadiskarte is talagang hindi na naman ako nakapagbayad. Hanggang mga kadiskarte, yung nabayaran ko na due ngayon is 2,780. Take note mga kadiskarte, 2,780 plus 1,800 kasi pangalawang prolongation days yung nabayad ko plus additional 600 para mabawas yung mga interest na nadagdag. Talagang nalalaps ako ng tag 3 days bago ako makabayad ng prolongation pay kasi yun nga mga kadiskarte, sobrang mahirap ng panganahon ngayon, talagang nagigipit ako. So yun ang nangyari. Take note mga kadiskarte, 2,000 lang yung na-loan ko dito pero umabot siya mga kadiskarte ng 2,780 plus 1,800. So yun mga kadiskarte, no, naging malaki yung interest na nabayaran ko all in all dito kay Online Loans Pilipinas. Pero kapag naman tayo ay makabayad on time, is talagang mga kadiskarte, talagang ma-proceed talaga natin agad yung second loan natin dito, yung third loan natin dito. Kapag hindi tayo talaga na late ng pagbayad dito kay Online Loans Pilipinas, akalain nyo naman 930 days. Kung i-compare natin sa ibang utangan online, talagang the best pa rin until now itong Online Loans Pilipinas at lalong-lalong na ngayon na may pagbabago sa kanilang platform na hindi lang siya 10 days kundi up to 30 days na agad sa ating first loan dito kay Online Loans Pilipinas. So yun lang po mga kadiskarte yung aking naging personal experience all in all. Para sa akin mga kadiskarte, recommended pa rin ang online loan app na ito. Yun lang yung naging experience ko kasi hindi ako nakapagbayad on time. Pero kapag makapagbayad tayo on time is talagang wala talagang problema. Makapag-proceed talaga agad tayo dito ng second loan, third loan, fourth loan dito hanggang nakapag-8 loan nga ako sa aking first account dito kay Online Loans Pilipinas. So yun lang mga kadiskarte, huwag niyo kalimutan na maglalagay po ako ng mga alternatives online loan app sa description box or sa pinned comment section ng video na ito. And don't forget also mga kadiskarte, kung kayo po ay employed or self-employed at nais niyo po mag-apply sa bangko, mga kadiskarte, they offer minimum of 20,000, maximum of 2 million pesos. Please take note mga kadiskarte na dapat hindi blurred yung mga documents at cleared po yung pag-fill out natin sa ating application form. And please take note po that all applications submitted is subject for bank approval. Mga kadiskarte, that's all for today's video. This is Clarice, ang inyong madaldal na kadiskarte. Laging tandaan na tayong mga Pinoy ay unleash sa diskarte. Bye-bye! Thank you for watching!